Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Noong unang panahon, sa isang gilid ng malawak na palayan na tila dagat na kumikislap tuwing umaga, may isang matandang bahay kubo na nakatindig sa mababaw na burol. Hindi matao o marangya, simpleng kahoy at nipa ang bubong. Ngunit may sariling tadhana at kwento ang bawat piraso ng kawayan at pawid. Dito lumaki si Lito. At dito din siya bumalik nang makapanibago na ang mundo at naging labis na ang lungkot sa kanya. Si Lito ay may 7 taong gulang nang unang maalala ang bahay kubo. Munting paa lamang ang kayang tumapak sa kahoy na sahig at madalas siyang maglaro sa pagitan ng 3 hagdan na nag-uugnay sa sala at kusina. May malaking mangga sa gilid, puno na mga lihim na panaginip. At may lumang radyo na uko lamang tuwing linggo, kapag may misa sa radyo o balita mula sa bayan. Sa gabi, kapag si Lola ay nagkukwento habang naglalagay ng kandila sa harap ng larawan ng santo, umiikot sa isip ni Lito ang mga kwentong puno ng halakhak at kababalaghan. Ang bahay kubo ay hindi na bago noon. Nagsimula ito bilang maliit na kubo na itinayo ni na lolo at lola mula sa mga natipong kawayan, pagkatapos lumipat sila mula sa mas malayong baryo. Unti-unti, idinagdag nila ang mga dingding. Pinalaki ang bubong at naglagay ng maliit na balkonahe para sa mga gabi ng tag-init. Dito nag-ipon ng mga larawan ng nakaayon na panahon. Mga litrato ni na lolo at lola noong sila'y bata pa. Ang unang kwadro ng kapayapaan at ang napunit na sombrero na may bakas ng araw at ulan. Madalas na umaalingaw-ngaw ang tawa, mga kapitbahay na dumaraing sa tabing daan, mga pamangkin na dumadayo tuwing piyesta, at ang lumang manok na tila may sariling oras. Sa bakuran, may maliit na kabayo na kunwari lang nakikita ni Lito. Isang kahoy na kabayo na minana mula sa kanyang tatay, na lagi niyang sinasakay sa kanyang mga laro. Lumipas sa mga taon at lumaki si Lito, natutong magbasa sa ilalim ng lilim ng mangga, natutong tumaling sa alon ng palayan, at naramdaman ang unang kirot ng pangungulila. Ang paglayo ni tatay papuntang syudad, ang pag-uwi ni nanay na may daladalang mabigat na mga mata. Ngunit sa lahat ng bagay, ang bahay kubo ang naging kanlungan, isang lugar na walang paltos ng kahulugan at puno ng mga bagay na hindi mapapantayan. Amoy ng lutong kanin tuwing tanghali, tunog ng kampana mula sa malayo kapag may misa, at ang banayad na huni ng kuliglig tuwing gabi. Isang hapon ng taglagas, dumating ang sulat na nagbago ng takbo ng buhay ng pamilya. Magpupunta si tatay, sabi ni nanay habang pinupunasan ang mga mesa. Hindi ito biro. May trabahong naghihintay sa Maynila. Isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Alam ng lahat na ang pag-alis ay magdadala ng pagbabago. Hindi lamang sa pitak ng kanilang tahanan, kundi sa bawat maliit na ritual na kanilang ipinapangalaga. Bago pa man sumapit ang araw ng pag-alis, nag-alsa ang hangin at parang may nagniningning na paalam ang mga dahon ng mangga. Nagtipon-tipon ang pamilya sa harap ng mahiwagang ilaw na dala ng lumang lampara. Si Lola ay nagbigay ng payo sa wikang puno ng pag-ibig at pangungulila. Anak, ingatan ninyo ang bahay. Tandaan ninyo ang mga kwentong to.
sapagkat sila ang magiging tulay pag napakalayo na ninyo. Nilagyan ng halik ng bawat isa ang larawan ni Lolo at sinabing hindi mawawala ang alaala. Humataw ang araw ng kanilang pag-alis. Muli, ang bahay kubo ay naging tahimik. Ang katahimikan na puno ng inaasam-asam at takot. Iniwan nila ang mga gamit, ang lumang radyo, ang maliit na aparador na puno ng mga resibo ng pinamili, ang lalagyan ng butil ng bigas na kainam ng tubig at bato ng oras. Bit-bit ang pangarap at luha, umalis ang pamilya. Lumipas ang ilang taon, nag-iba ang panahon ng ating bayan. Aspalto ang tumakip sa dating damuhan. Mga bagong gusali ang tumindig sa dulo ng kalsada. Bumalik si Lito, na ngayon may dalang laking lungsod at maraming kwento sa bulsa. Nag-iba man ang estilo ng pananamit niya. Hindi nagbago ang kanyang pagtahak sa maliit na daan patungo sa bahay kubo. Parang may magnet na humahatak sa kanya pabalik. Nang marating niya ang bakuran, nanaig ang alaala, amoy ng lupa pagkatapos maligo sa ulan, ang nanlalamig na sahig tuwing umaga, ang tunog ng mga unan na binubuklat ni Lola. Ngunit may kakaibang lungkot din. Lumang-lumang pinto ang may bitak, ilang kawayan ang pumutok sa halip na nakaayos. Ang mangga, na dati punong-puno ng bunga, ngayon ay may tuyot na sanga. Ang mga larawan sa loob ng bahay ay natanggal at nagsimulang maglamlam ang mga kulay. Umakyat si Lito sa silid at nakita ang lumang radyo. Napatigil ang puso niya nang mahawakan niya ang malamlam na paglamig ng radyo. Perang kalasag ng panahon. Inilabas niya ang lumang kerosene lamp at sinubukan itong sindihan. Sa kanyang pagtatangkang buksan ito, dumaloy ang malaalindog na usok at nagmulat ang patay na alaala. Doon nagsimula ang isang serye ng mga gabi na hindi malilimutan. Si Lito, na ngayon nasa huling 29 na taon, ay nagsimulang mag-ayos ng bahay kubo. Araw-araw siyang nagwawalis ng bakuran. Nag-aalis ng kalawang sa mga pako at naglalagay ng bagong pawid sa bubong. Hindi siya nagmadali. Alam niyang ang bawat kawayan at bawat ibabangkahang pawid ay may kwento. Habang inaayos niya, bumabalik ang mga tanong. Saan na kaya si nanay? Ano na ang nangyari sa mga kapitbahay? Bakit tila may iniiwan ng panahon sa mga piraso ng kanilang buhay? Isang gabi, habang tumatagal sa pag-aayos ng balkonahe, may dumating na isang batang babae. Suot ang lumang damit na medyo lubak-lubak. May kulot na buhok at maliliit na mata na puno ng kuryosidad. "Anong ginagawa mo dito, Tito?" tanong niya. "Iniayos ko lang ang lumang bahay namin," sagot ni Lito. "Galing ka saan, anak?" "Nandito lang sa silong ng mangga. Lagi akong naglalaro dito," sagot ng bata. "Hindi ka na babalik?" Ngumiti si Lito at napatingin sa kanyang daliri na natatakpan ng alikabok. "Ngayon ko lang natapos ang paglalakbay at nagbalik ako para ayusin," paliwanag niya. Napagtanto niyang mayroon siyang bagong kaibigan na hindi pa niya nakikilala noon. Bahagi ng bagong henerasyon na lumitaw habang siya ay naglayas. Kabilang sa mga sandali ng pag-aayos ang mga pag-uwi ng mga alaala. Ang unang trip sa palayan kasama si Lolo. Ang paligid ng Vicena na palaging nagluluto ng malinamnam na tinola. At ang dating pesta kung saan kumakanta sila ng paru-parong bukid. Naging malinaw sa kanya na hindi kailangang mabalot ang nakaraan sa utang na loob. Maaari itong buhayin at yakapin upang magpatuloy ang buhay. Dumaan din ang mga tag-init at tag-ulan. Ang bahay kubo ay muling nagising sa mga simpleng ritual.
Si Lito ay bumangon ng maaga upang magwiwisik ng tubig sa harap ng sahig. Nagmamasa ng maliit na tinapay ng araw para sa kanyang kaibuturan. At naglalakad sa palayan upang maghanap ng bagong inspirasyon para sa kusina. May mga araw na napupuno ng katahimikan. Ngunit iyon ang katahimikan ng pag-iingat. Hindi ang katahimikan ng pagkawala. Sa isang madaling araw na may bahagyang hamog, may dumating na sulat mula sa bayan. May isang pagdiriwang sa baryo, paggunita sa mga nagsimula. Isang punto ng pagkilos para kay Lito. Oras na upang magbukas sa kapitbahayan at ibahagi muli ang kanyang bahay bilang lugar ng alaala. Nagpasya siyang ayusin ang bakuran at gumawa ng maliit na handaan. Isang linggo bago ang piyesta, maraming tao ang nagpunta. Ang lumang bahay kubo, na dati hindi nalagpas sa pagiging alaala, ay ngayon muling napuno ng mga dugo at tinig. Dumating ang dating mga kapitbahay, si Mang Tomas na may dalang bibingka, si Aling Rosa na may pasalubong na empanada, at ang mga batang noon pa man ay kilala ni Lito ay dumating ng may kanya-kanyang anak. Habang naglalakad sa harap ng bahay ang isa sa mga bisita, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Ano yun? Tanong ni Aling Rosa habang hinihila ang panakip. Binuksan ni Lito ang kahon at lumuwa ang mga lumang liham at larawan. May mga sulat mula pa noon, mga palatandaan ng munting pagmamahal, ng mga pangakong hindi natupad, at ng mga pangarap na nagpatuloy sa hangin. Sa gitna ng kahon ay may maliit na kahoy na replika ng bahay kubo. Ang unang arkitekto ng kanilang pamilya, na ginawa mismo ni Lolo nang siya'y masigla pa. Nag-umpisa ang kwentuhan. Kwento tungkol sa unang pag-ibig ni Lolo at Lola, ang mga tagpong naghatid ng katarungan sa baryo, at ang pansamantalang paglayo dahil sa hirap ng panahon. Ang mga tawa at luha ay naghalo. Iba't ibang henerasyon ang nagtagpo at nagyakap sa ilalim ng lumang bubong. Ang bahay kubo ay muling naging tugatog ng alaala, at walang ibang lugar ang nakapantay sa init ng bisig ng kapitbahay. Nang sumapit ang gabi, sabay-sabay silang umupo sa harap ng ilawan. Si Lito ay naglabas ng lumang radyo at sinubukang buksan. Nag-ukit ng isang simpleng kanta ang radyo, at ang tuno nito ay tila nagbukas ng isang pinto sa nakaraan. Kumanta sila ng dahan-dahan, at ang mga boses ay naghalo sa hangin na may halong kasiyahan at pag-iisip. Muling nabuhay ang mga aninong naglaro sa silong ng mangga. Ang mga bituin ay parang mas maliwanag, at ang kalangitan ay parang mas malalim. Minsan, habang naglalakad sa tabing daan, napansin ni Lito ang isang lumang bangka na nakasilid malapit sa sirang tulay. Hindi ito karaniwang bangka. May ukit sa gilid na tila paalaala ng mga paglalayag noon. Napagkwentuhan nila na dati itong pag-aari ng isang matandang mangingisda na naglalakbay tuwing umaga para manghuli ng isda. Ang bangka ay naging simbolo ng paglalakbay, ng pag-asa, at ng muling pagtuklas ng sarili. Sa loob ng maraming buwan, hindi na lamang si Lito nag-aalaga sa bahay kubo. Nagkaroon ng maliit na kolektibong gawaing pangkomunidad. Ang mga kabataan ay tumulong sa pag-aayos ng bubong. Ang mga matatanda ay nagbahagi ng mga lumang resipe. At ang kabuhayan ay muling umusbong dahil may maliit na palengke sa gilid ng kalsada. Ang bahay kubo na noon ay tila pinabayaan ay unti-unting naging sentro ng buhay muli. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay may munting pag-aalala. Isang umaga, may nagtatangi sa dulo ng bakuran. Si Lito ay tumakbo at nakita ang batang babae. Ang kaibigang munting nakilala niya noong una niyang pagbalik. Hawak-hawak nito ang isang maliit na piraso ng papel. May sulat para sa'yo, Tito.
sabi ng bata. Binasa ni Lito ang papel. Para kay Lito, huwag mong kalilimutan ang bahay. Ito ang magiging tahanan mo noong wala ka. Nagiging malalim ang pag-iisip ni Lito. Naisip niyang may mga bagay na higit pa sa mga pirasong kahoy at pawid. May buhay na nabibigyan ng kahulugan dahil sa mga kwento. Dahil sa mga taong nakaugnay sa bahay kubo. Sa mga pangyayaring iyon, naunawaan niyang ang bahay ay hindi lamang istruktura. Ito'y isang koleksyon ng pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa. Isang gabi bago ang piyesta, naulit ang dati niyang pagtulog sa ilalim ng mangga. Pinakinggan niya ang simoy ng hangin at naalala ang mga unang aral ni Lolo. Kapag nagbalik ka sa iyong pinanggalingan, dalhin mo ang mga aral ng daan pero huwag kalimutang pasalamatan ang lupa na nag-alaga sa iyo. Humawak siya sa lumang kahon ng mga sinulid at larawan. At para bang may tinatagong piraso ng pag-ibig ang bawat isa. Ngayon dumating ang araw ng piyesta. Ang baryo ay puno ng buhay. May parol na nakabitin sa mga sanga ng mangga. May mga tindahan na nagbebenta ng kakanin. At ang mga bata ay tumatakbo ng may kalokohan sa kalsada. Si Lito ay nagluto ng simpleng pagkain. Sinigang, pritong isda, at bagoong. Bawat putahe ay may kasaysayan. Resipe mula kay nanay. Mga teknik mula kay lola. At counting twist mula sa kanya na natutunan sa syudad. Sa gabi ng piyesta, sabay-sabay silang kumain at nagkwentuhan. Ang mga bituin ay tila mas mapagpakumbaba sa liwanag ng buwan. Nang matapos ang pagkain, nagsimulang magkwento si Lula, tagapagsalaysay na may mabining boses. Ang kanyang kwento ay hindi nakakatakot. Puno ito ng pag-asa at ng nagpapawalang bisa sa pangungulila. Kwento tungkol sa pag-ibig na nagtagumpay dahil sa pagtitiis at pag-asa na nabuo habang dahan-dahang inaayos ang sirang bubong. Matapos ang kwentuhan, tinanong ni Lito ang mga kapitbahay na kansilahin ang mga alaalang hindi na kailangan. Hindi natin kailangan itago ang lungkot, wika niya. Hatid natin ang alaala bilang liwanag para sa kinabukasan. At ito ang ginawa nila. Inalay nila ang mga lumang bagay hindi bilang pighati kundi bilang biyaya. Pansamantala nilang isinabit ang mga lumang damit at laruan sa balkonahe bilang tanda ng pagpapaalala na ang buhay ay patuloy na umiikot. Makalipas ang ilang taon, ang bahay kubo ay hindi na lamang pambahay. Naging maliit itong museo ng buhay. Isang tahanan ng mga alaala at pagsasamang pangkomunidad. Ang lumang radyo ay muling pinagana tuwing linggo. At may mga bata na natutong mag-ukit at magluto ng lumang resipe. Nagkaroon sila ng maliit na silid-aklatan kung saan ang mga kwento ng nakaraan ay nakaayos sa lumang kahon. Ang bawat sulat at litrato ay nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ng mga bagong henerasyon. Dito na rin nagsimula ang isang tradisyon. Tuwing ikalawang Sabado ng Oktubre, ginugunitan nila ang araw ng bahay kubo. Ang araw ay puno ng sayawan, kwentuhan, at pagluluto. Ang mga bata ay nagtuturo sa mga nakatatanda ng mga bagong sayaw. At ang mga matatanda naman ay nagtuturo ng mga lumang kwento. Nagkakaroon ng pagkakaisa sa mismong gitna ng pagbabago. At dito nagmumula ang tunay na sariling pagkakakilanlan ng baryo. Isang gabi, habang nag-iisa sa balkonahe, naalala ni Lito ang kanyang tatay. Hindi na siya umuwi mula sa syudad. Ngunit sa halip na mabalisa, napagtanto ni Lito na ang tunay na tahanan ay hindi nagtatapos sa isang tao lamang. Siya mismo ang naging tagapangalaga ng kwento. Pinunasan niya ang lumang litrato ni Lolo at Lola.
Inayos ang mga sulat at inihanda ang isang maliit na kahon para sa susunod na henerasyon. Bago siya matulog, lumabas siya sa bakuran at tumingin sa malawak na palayan. Isang panaginip ang dumaloy sa kanyang puso, na ang mga magagandang kwento, ang mga banal na awit, ang mga piyesta, at ang mga madaling araw na puno ng hamog ay mananatiling buhay sa bawat haplos ng hangin. Isang simpleng pagnanais ang bumalot sa kanya, na kahit lumipas man ang maraming taon, may mananatiling bahagyang init sa puso ng sinumang tatayo sa ilalim ng lilim ng mangga at tatawag sa lumang bahay kubo na tahanan. At nang dumating ang umaga, may kaunting ulap sa dulo ng langit. Ngunit sa loob ng bahay kubo, may matamis na amoy ng tinapay at kape. Nagising si Lito na may ngiti sa labi. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Nandoon ang mga kapitbahay, ang mga bagong kaibigan, at ang alaala ng mga mahal sa buhay. Sa huling pahina ng kanyang kwento, inihanda ni Lito ang isang maliit na alaala para sa bawat bata sa baryo. Ito'y simpleng kahoy na maliit na bahay kubo. Isang paalala na ang tahanan ay hindi nasusukat sa laki o kayamanan. Ito'y nabubuo sa bawat halakhak, sa bawat pagsasalo, at sa bawat pag-aaruga. Ipinaabot niya ang kahoy sa munting batang babae na unang nakakita sa kanya noong siya'y dumating. Para sa'yo, wika niya, ikatlong may bahay ng kwento. Ang batang babae ay ngumiti ng malapad at hinawakan ng mahigpit ang maliit na kahon. Alaala, bulong niya ng mistulang banal. Alaala nating lahat. At doon nagtatapos ang kwento ng matandang bahay kubo. Hindi sa paglipas ng panahon o sa pagkaluma ng pawid, kundi sa kabuuan ng mga puso na pinapawi nito. Habang umiikot ang mundong nagnanasang magbagong anyo, ang bahay kubo ay nanatiling matatag. Isang ilaw sa gabi, isang masarap na amoy ng lutong bahay sa umaga, at isang kwento na inihahain kapag ang buwan ay mataas at ang mga bata ay naglalakad sa hangin ng kanilang mga panaginip. Bago matulog, kung ikaw ay may bahay kubo man o isang maliit na silid sa isang lungsod, gawin mo itong paalala. Tawagin mo ang mga alaala, hawakan mo ang mga kwento, at mag-iwan ka ng isang maliit na bagay para sa susunod na magbabalik. Sapagkat ang tunay na tahanan ay hindi nawawala. Ito'y nananatili sa mga taong nagmamahalan, sa mga tinig na nagpupunla ng pag-asa, at sa mga kamay na handang mag-ayos kahit paulit-ulit. Matulog ka na ngayon. Isipin mo ang banayad na simoy ng hangin sa ilalim ng mangga, ang malambot na huni ng kuliglig, at ang ilaw ng lampara na dahan-dahang pumapawi sa dilim. Kung ano man ang dala mo mula sa araw na ito, pagod, saya, o lungkot, ipadala mo ito sa hangin kasama ang isang ngiti. Ang lumang bahay kubo ay nagbabantay, at ang bawat bituin ay nagdadala naman ng bagong kwento para sa iyo sa susunod na pagising. Humimbing ka, nandito ang tahanan mo, kahit saan ka man.